Welcome to Kalusugan Tips Channel. Ang topic natin today, 8 tips para mawala ang high blood pressure. Disclaimer, hindi po namin mapapalitan ang payo ng doktor. Mas mainam kung may nararamdaman ay kumonsulta sa inyong doktor. Bago ang lahat, for topic request and shoutout request, maaaring mag-like, subscribe, and comment. Tara, sa ating tip number 1. Bawasan ang asin sa pagkain. Ang sobrang asin ay nagpaparami ng tubig sa katawan. Kaya tumataas ang pressure sa mga ugat. Kahit hindi ka mahilig sa maalat, maraming processed food ang may hidden sodium na tinatawag. So, iwas-iwas tayo dyan, lalo na sa mga processed food. Iwasan ang instant noodles, processed meat, at dilata na mataas sa asin. Subukan mong tikman muna ang pagkain bago magdagdag ng asin sa mesa. Tandaan, mas piliin ang fresh na pagkain at gumamit ng herbs at spices para may lasa pa rin naman yung pagkain kahit konti lang yung ginamit mo na asin. Malaking epekto ito kapag naging habit mo, ibig sabihin pag iyong nakasanayan. Kasi mas makokontrol mo ang pagkonsumo ng alat o ng asin. Kaya, hindi lang basta physical na asin ang kailangan iwasan, kundi yung mga processed meat, instant noodles, mga dilata, mataas po yan sa sodium. Yan ang tinatawag nilang hidden sodium. Kaya, dahan-dahan sa asin. Sa ating tip number 2, kumain ng mas maraming gulay at prutas. Ang gulay at prutas naman kasi ay may tinatawag na potassium. Yan naman yung tumutulong para balansehin ang epekto ng sodium sa katawan. So, ibig sabihin, pag kumakain ka ng prutas at gulay, mas nakakatulong ito para bumaba yung tinatawag na blood pressure sa natural na paraan, hindi yung dun sa pag-inom ng gamot. Tapos, dagdagan ang green leafy vegetables. Marahil pwede kang kumain ng mga kangkong, spinach, at kung ano-ano pa na makakatulong para mas maging healthy ang iyong katawan. Pwede ring saging, kamatis at iba pang makukulay na prutas. At syempre, hindi kailangang magastos. Kahit local at seasonal ay okay na. Kapag mas puno ng whole foods ang plato mo, mas nababawasan din ang processed meat at mamantikang pagkain. So, importante na balansehin talaga ang pagkain. Sa ating number 3, magbawas ng timbang kung ikaw ay overweight. Kahit 5 to 10% na bawas lang sa timbang ay pwedeng magpababa ng blood pressure. Mas kaunting timbang, mas kaunting bigat para sa puso. Imaginein mo, kung ang timbang mo ngayon ay medyo above average or ibig sabihin lagpas sa kung ano ang iyong ideal na timbang or nararapat na timbang. Iwasan ang pag-goal ng pagpapapayat ng sobrang yung drastic na diet kasi hindi siya magiging consistent. Iwasan yung tinatawag na crash diet or kunwari gugutumin mo yung sarili mo ng ilang araw. Yung mga bagay na yun po ay napaka-temporary at madalas hindi yan masusunod for the long run. Kaya importante, ang gawin mabuti ay kumain ng tama. At syempre, pag dumating sa panahon na andyan na ang chance para makapagpapayat, dahan-dahan at consistent lang ang susi. Sabi nga kanina, wag crash diet. Kailangan yung paraan mo kung paano mo ma-manage or masustain mo ang iyong timbang, magkaroon ka ng pagbabago sa iyong lifestyle. Siyempre, yun ang dapat ayusin at hindi yung panandalian, yung mga temporary fix lang tulad ng, di ako kakain ng MWF. Pero pagdating ng Sabado, naku, bawi agad lahat ng hindi mo kinain. Diba? So, hindi maganda yung ganong klaseng habit. So, i-manage mo lang, at least 5 to 10% na bawas sa timbang ay malaking tulong na para sa kalusugan. Sa ating number 4, mag-ehersisyo or mag-exercise ng regular. So, kahit kasi 30 minutes na brisk walking or medyo mabilis na lakad,
5 beses lang sa isang linggo, ay malaking tulong na talaga yon. Tsaka pinapalakas kasi nito yung puso para mas mahusay itong magbomba ng dugo. At pag dumating na yung panahon na mas efficient na sa pagpapump yung puso, mas kaunti na yung pressure na kailangan para sa ugat. Ibig sabihin, mas natural na bumababa ang blood pressure. So, hindi mo na kailangan uminom ng mga maintenance medicine dahil na-manage mo na ang iyong BP or ang iyong blood pressure. At syempre, hindi naman kailangan talaga mag-gym agad. O kaya naman yung iba, ang hilig po ay pagsayaw. Pwede naman. Paglalakad, kung ikaw ay maraming oras para makapaglakad. O syempre, kung meron ka ring bike, malaking tulong ito. Magbibisikleta ka. O kahit nga lang yung paglilinis ng bahay, basta tuloy-tuloy lang na meron kang physical movement. Yan ay isang simple example ng exercise. At syempre, bago ang lahat, kung kailangan mo pa ba ng pera para pampagamot, kunwari kailangan mo ng extra, kailangan mo ng additional, pwede ka mag-apply sa Finbro. Mabilis lang mag-apply at mabilis ring ma-approve. Mababa pa ang interest rates. Kaya ano pang hinintay? Mag-click na ng aming link sa description box at mag-Finbro na. Sa ating number 5, naku, iwasan ang paninigarilyo. Ang sigarilyo kasi ay nagpapakitid ng mga ugat. Ibig sabihin, pinapasikip niya. Kaya tumataas ang blood pressure. Kaya pag ikaw ay may kakilalang naninigarilyo, maaari mong isend ang link ng ating video para mapanood nila to at magkaroon sila ng additional confirmation or additional information sa kanilang pagtigil or pag-iwas ng paninigarilyo. Kasi habang tumatagal yan, nasisira talaga yung lining ng mga ugat natin. At syempre, tumataas yung risk or yung possibility ng isang stroke or heart attack. At syempre kapag tumigil ka naman sa paninigarilyo, unti-unti bumubuti na ang kondisyon ng puso at ugat mo. Tandaan, isa ito sa mga pinakamahalaga at pinaka-importanting hakbang para sa iyong kalusugan, lalong-lalo na ang iyong heart health. Syempre para sa ating number 6, naku, tama na ang inuman. Limitahan na ang alak. Ang sobrang pag-inom kasi ng alak ay direktang nakakapagpataas ng blood pressure. Paminsan-minsan siguro pwede naman, no? Pero kung kayang iwasan, iwasan. Pwede ito makaapekto kasi kung sobra ang dami ng nainom mo or iniinom. Kung iinom, gawin ito ng mas may limitasyon. Maging aware ka sa iyong sarili. At syempre, mas mabuti pa rin kung maiiwasan o mababawasan hanggat maaari. Kasi kapag nagbawas ka ng alcohol intake, mas nagiging stable ang blood pressure, yung iyong average blood pressure, at syempre, sa palagi ang pag-check ng blood pressure ng isang tao, dun mo talaga makikita kung may improvement ba or wala. At syempre, para sa ating number 7, matutong mag-manage ng stress. Nako, stress na stress ka na ba? Nako, kailangan matuto kang i-manage ito dahil kapag stress ka, ganun din, tumataas ang tinatawag na stress hormones. Okay? Na nagpapabilis ng tibok ng puso. At syempre, yun yung nagpapataas din ng pressure. Kaya dapat subukan ang deep breathing. Okay? Subukan ang deep breathing. Parang ganito. Inhale. Exhale. Malaking tulong din ang paglalakad sa labas, pakikinig ng music o pagdarasal. Pwede ring meditation. Kahit 10 minuto ng tahimik na pahinga ay may epekto. Mas maayos ang tulog at mas kalmado ang katawan kapag kontrolado ang stress. At malaking tulong iyon sa iyong blood pressure. At syempre sa ating last but not the least, regular na pagmomonitor at uminom ng gamot kung kinakailangan. Hindi mo kasi ito mararamdaman palagi, ang high blood pressure. Kaya nga tinatawag itong silent killer or sabi pa nga nung iba ay traidor kasi hindi mo alam na bigla na lang palang aatake. Kaya ang importante ay regular na pag-check. Lalong-lalo na kung may family history ka. Nako, eto pa, kung may nireseta ang doktor, huwag basta ihinto ang gamot. Talaga naman. Kasi iba, kapag bumaba na yung reading, kadalasan, hindi naman palagi,
tinitigil nila yung mga iniinom nilang gamot para makatulong sa kanilang kalusugan. Kadalasan nga lang, syempre, kung maintenance ito, talagang everyday na yon. Kaya, importante na kapag meron kang iniinom na gamot, okay, ang kombinasyon ng gamot at healthy lifestyle, yan ang pinaka-epektibong paraan para maiwasan ang komplikasyon sa tulad ng stroke o heart attack. Once again, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Ang aming YouTube channel po ay patuloy na magbibigay ng impormasyong makakatulong at bibigyan ng awareness ang ating mga subscribers at manonood na maraming pwedeng baguhin sa ating kalusugan para mag-improve siya lalo. So for topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and comment down below. Once again, maraming salamat at magkita-kita tayo sa ating future videos. Pero syempre, kung mahilig mag-travel, mag-Klook na. Get Klook Pass up to 45% off sa ating Boracay One Pass for multiple attractions. Kaya ano pang hinihintay? Mag-Klook na.